channel! It's me again, your chikadorang Bessie. Yandy girl, mag-like and subscribe ka na para like kang updated sa aking vlog. It's been a while na ako yung nagva-vlog, guys. At ang dami ko na-receive na messages. Kaya ka ba mag-vlog, Yandy girl? Wala ka na talagang vlog. Oh well, oh well, oh well. This is it. Pansit. Ito na nga, guys. Oo. Then nag-search naman talaga si ate girl kung saan naman ako pwedeng magpunta at mag-vlog. Nakakaiba naman, di ba? Gawa naman tayo ng something naman na talagang experience natin yung trending at talagang nauuso para naman makarelate naman tayo sa mga ibang tao. Talaga nagbibigay ng kanilang honest review, opinions, experience sa mga bagay-bagay na pinupuntahan nila. So, yun naman ang aking first ever na ginawa, guys. Pumunta ako, syempre, sa isang lugar na super trending. At bonggang-bonggang makikita nyo sa social media, sa TikTok, sa Facebook, na ganun talaga siyang kasikat. At syempre naman na-curious ng bonggang-bongga ang lola nyo. So sabi ko, ay, let's go sa go! Talaga namang go talaga. Experience natin to, di ba? Huwag natin palagpansin ng pagkakataong ito. Ang pinuntahan ko, guys, ay none other than ang Overload Pares ni Diwata. Tatagpuan yan, guys, sa may Pasay. Malapit lang yan sa GSIS office. Doon nyo siya makikita. Ang talagang open na open yon yung place na yon. At yung makikita yung pares, bulalo, at chicken na sinaserve niya na with pa-unlimited to. Dahil wag ka. Ang chicken, which means a chicken, isa sa mga menu niya ay isang malaking tipak ng manok na fried, na sobrang crispy at sobrang mouth-watering pag nakita nyo talaga yung itsura ng manok. Super laki. May unlimited na tong sabaw, may unlimited pa tong kanin. O, sangka pa. At of course, meron ka pang free soft drinks. May pakyupan sila dahil, di ba? Buwangga. So, libre kasi yung soft drinks. Sunod na menu naman nila is talagang ang patok na overload pares. From the word itself, overload. Ang lalaki, super dami ng serving. Hindi ka talaga tinipid. I'm not sure kung ito ba ay fried bagnet o fried pork, pero super laki niya. At syempre, ang sikat na bulalo nila, ang laki din ng yung bone marrow, na may kasamang taba at may kasamang laman na nakadikit sa buto. Ay, Diyos ko dahi. Kung nakita ko talaga yon ng sinerve sa amin, kinuha ko. Talagang parang kakagutom. Parang sulit naman to. Magkano ba siya? 100 pesos na yung chicken with only rice, only soup, at free soft drinks. Nasa 160 yata, something like that yung bulalo tsaka yung pares. Only sabaw, only rice with free soft drinks. Meron pa siyang only holy water, yung tubig. Depende sa preference mo. So, yun na nga. Nagpunta kami doon, mga hapon na to, guys. Siguro mga around 5, ganyan. Grabe dahil, nakakaloka. Ang haba ng pila. Sabi, kaya yung first impression ko is like parang, masarap dito siguro. Kasi parang, pipilahan ba to ng bonggang-bongga kung ito ay hindi masarap, di ba? So, doon pa lang nakaka-happy na agad talaga yung vibe. So, parang daming pumipila, ang daming riders, ang daming mga bikers, ang daming magbabarkada, may pamilya, may magjowa, lahat na talaga ng madlang people, inaandun na talaga sa lugar. Ganun. So, pagdating namin doon, hiwalay yung pila ng chicken, hiwalay yung para sa pares, at para sa bulalo. Pero guys, hindi na talaga kami nag-chicken. Nautal ka pati. So, hindi kami nag-chicken. Kasi everyday naman, like kami nag-chicken. Baka magkapakpak na si ate girl na nakakaloka. So, tinry ko talaga yung pares at bulalo. Doon talaga kami nag-concentrate. Kasi gusto namin talaga ma-experience yun, you know. So, talagang sabi ko, eto na, this is it. Try na natin to. So, pagkabayad, isa-serve sa'yo agad doon sa mangkok yung laman ng bulalo at ng pares. Ang lalaki, as in talagang, okay to, may imagine mo na agad, makakailang rice kaya tayo, today? Kasi parang ang lalaki dito. Parang hindi ata sapat ang isang rice dito sa dami ng serving. Second station naman, ang taray, may mga pa-station. Kumbaga, papila ito, ganun ang drama. So, unang pila,
yung serving ng food, yung laman ng isi-serve nila sa'yo na pares and bulalo. Second station naman is sabaw. So, bibigyan yung sabaw. Third station naman, hello rice. Ganon. And from there, may pa-coupon sila na pangkuha ng soft drinks. Gawang ito ay free na nga. So, it's either 7-Up or Pepsi. Ganun. So, after that, papasok ka na dun sa loob, standing ovation ka na napakadaming tables. Pero in fairness, kahit standing ovation ang peg mo doon, hindi ka naman talaga yung maboboring, hindi ka naman yung parang nakakangalay naman kumain, hindi naman comfy, eme-eme, kasi nakatayo lang. No. Napakasaya ng vibes. Kasi talagang sa bawat table, masayang kumakain, magkukwentuhan, gano'n ang drama. So parang mahahawa ka na lang sa vibes talaga ng paligid mo na parang, uy, okay dito mga ganyan-ganyan. Yun. So, after that, syempre, taste test na tayo dahil. Doon tayo mag-looking forward. Ang sarap ng sabaw. Super. Sabaw pa lang, ulam na. Ganong level talaga siya, guys. Kasi talagang, paglagok ko pa lang parang, okay, masarap yung sabaw, ganyan. Tapos, ito na nga, may parate na nga tayo. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, guys, na honest review di ba? Alam niyo yon. So, kung tatanungin niyo ako, out of 10, ilan ba ang marirate ko dun sa experience ko sa pagkain? Sa food muna to doon sa Overload Pares. Kung out of 10 guys, honestly, 8/10. Ano ba yan, Digger? Bakit may pa 8/10 ka pa? Ba't hindi po pwedeng 10/10? Ganun? Kasi nga guys, actually, wala naman ako against dun sa food. Pero kasi minahanap akong something kakaiba. Di ba may mga pagkain tayong kinakain na parang pagtitikman natin parang, gato lang to, ito lang to, pero parang kakaiba to sa panlilasa kung may something, may twist, may ganon. Hindi siya common. Medyo nakulangan tayo ng bahagya dun, guys. Second naman is, medyo nakulangan din ako dun sa condiments. Siyempre, pagkakain tayo ng bulalo, hahanapin natin yung may kalamansi, may patis, may sili, or kahit man lang may toyo or something. Condiments ba? Ganun. Pero doon naman, in fairness naman, doon sa table nila, may condiments naman. Pero hindi naman ako sure kung may mga ganung ingredients sila. Kasi kung ano yung nandoon sa table, na nakikita kong kinukuha rin nila, follow the leader lang sa ate girl. So, yun na yung inisip ko na, parang wala ata. Kasi parang ito lang yung mga nandito. Ang mga nandun kasi is yung fried garlic. Tapos yung dahon ng sibuyas na green. Tapos chili garlic. Yun lang yung condiments na meron sila. So, nakulangan ako doon. Then, lastly kasi, nag-take out ulit kami ng pares tsaka ng bulalo para sana for dinner. Kasi naisip ko na parang, sige, sa bahay ko na lang kakainin. For sure, malamang masarap na to kasi may sili naman sa bahay, may patis naman, may kalamansi, eme-eme, ganon. So, looking forward ako doon. Kaso naman, guys, napanis talaga si bulalo. So, doon naman ako, nasad naman ako ng very, very light doon. Sabi ko, bakit kayo napanis? Ano kayong emote? Sayang naman. Tsaka napansin ko din kasi dun sa pares na sinerve sa amin. I'm not sure kung fried pork o fried bagnet ba ito. Medyo sunog-sunog na siya. Ganon. Yun lang naman yung masasabi ko. Kaya 8/10 yung masasabi ko dun sa food. Pero, pagdating naman sa ambience, sa customer service, sa mga taong nandun, kay Diwata, 100/10. Sobrang bait. Lalo na yung mga staff. Sobrang bait talaga nila kasi one time parang yung medyo habang kumakain kami after 30 minutes, lumabas si Diwata. So yung magliligpit ng kinainan namin, parang sabi niya, ay ma'am, okay na kayo ma'am, iligpitin ko na. Sabi ko, sige. Si Diwata ba yun? Then confirm ako. Sabi niya, oo ma'am. Pwede kaya ako magpicture doon? Sabi niya, oo naman, hindi naman nangangagat yan. O diba? Ganun siya kakwela. So tawa kami ng tawa kasi parang kaloka to si kuya, nangangagat talaga. So yarn, ganun ganyan. So after that, nakita ko na, hindi lumabas siya, dinumog na siya ng mga vloggers. Ang dami na nag-i-interview sa kanya. May kita niyo dyan sa clip ko. Papakita ko sa inyo yung mga kaganapan. Nag-i-interview sa kanya, tinatanong siya, pa-picture, etc. Ganon.
Pero syempre, shy type sa atin, new girl, di talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na interviewin siya. Diba? So, sabi ko, okay na sa akin na nakapunta ako dun sa place na to, na-experience ko yung crowd, na-experience ko yung food, nakita ko mismo yung may-ari, yung sikat na may-ari. So, alam mo yun, heaven na for me yun. Napaka-greatest achievement na sa akin yun. For the first time na nakapag-vlog ako ng ganun, di ba? After a while, ang pinakamasaya sa lahat is we were able na get a chance na magpa-picture kay Diwata. Sobrang bait niya, guys. Sobrang down to earth. At sobrang wala siyang ere, wala siyang attitude, di siya suplado, di siya maldita, wala. Lahat talaga, ganun talaga siyang ka-humble, di ba? So, no wonder kung bakit naman sikat na sikat at talagang successful yung business niya. Kasi, sobrang ordinary lang din ng mga taong nandun na workers niya. Marami siyang natutulungan, for sure, na mabigyan ng work yung mga taong yon. Aside from that, marami siyang nasuserve sa ating mga madlang people na good food, diba? Affordable food, diba? Napasok sa budget na mabubusog tayo. Yun. So, yun ang aking mga naging experience, guys. So, masarap naman siya. Pero syempre, medyo may nakulangan din ako mga part. Siguro maiintindihan ninyo ako, no? Kasi iba naman tayo ng preference, iba naman tayo ng panlasa or hinahanap or whatsoever. Try nyo nang puntahan. Go na kayo, wag na kayo mag-atubili. Kasi talaga namang may enjoy nyo pa rin naman yung experience na nandun kayo. Kasi talagang mabubusog na kayo, masaya pa yung crowd, 'di ba? Kahit may kulang, okay na 'yun, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam na experience ko 'yun. So 'yan ang aking honest review sa Overload Pares ni Diwata. So, puntahan niyo na at kumain kayo doon dahil pasok na pasok din sa inyong budget kung kayo ma-unli. Nako, talaga namang kumaanli ka sa chicken, affordable na yung 100 pesos mo at pati yung 160 mo para sa bulalo tsaka sa pares, di ba? Kung sabi mo makasampung kanin ka, naku, diba ka na talaga doon, di ba? Pero yung kagaya ko kasi hindi naman talaga ako masyadong maanli. Medyo takaw tingin lang din tayo sa food. Oo, ganun. So, parang medyo tama lang, carry lang. For experience-wise, okay na rin yun. O, di ba? So, yan lang, guys. Share ko lang talaga sa inyo at para mabigyan ko na din kayo ng idea. Diba? So, for sure, iba-iba rin na magiging experience natin. At try nyo rin i-rate or try nyo rin i-share yung inyong experience and review dun sa food. Okay? So, hindi tayo dyan magtatapos kasi nga marami pa tayong pupuntahan. Marami pa ako sinesearch. Pwede ko i-vlog at pwede ko i-share sa inyo. So, abangan nyo yan. May mga travel, may food, may product review, madami pa. Super madami pa. Okay? So, yun lang, guys. So, huwag niyong kakalimutan, of course, ang perverse ni Miss Yandy Girl. Japan just always praying at night. See you again.